Hello ho mga Bashwaps at kabayan, kamusta naman kayo kung nasaan kayong lupalop ng mundo at kung kayo ay nasa Pilipinas, ay lagi po kayong uminom ng mainit. Malamig na tubig. Sus mio marimar, lalo mo pang apatayin ng mga tao sa Pilipinas. Ayan, ang init na nga ni. So, ari na naman ho at gumana naman ang pagkaplantita ni ulit-ulit. Ari na naman ho ang iyong inday at gumana ang aking pagkaplantita. Naawa na ako sa mga halaman kong galing pa sa city at nanunuyot na. Tuyot na po ang kanilang mga lupa na parang ako. Charot, joke lang ho. Hindi ko alam bakit sobrang tuyot na nila. So, ayan, hydrate ko sila. Binabad ko muna sa tubig. Tapos, pinagstay ko doon ng a few minutes talaga. Yun, binuhay ko na din ng ilaw kasi medyo makulimlim ngayon ang panahon. Napakalungkot po na parang ako, charot. Habang nakababad yung mga halaman, ayan, tayo, ang tawag niyan, magpo-promulgate. Ano ba yan? Basta yun na yun. Magsasali na ako kasi gusto ko din may halaman dun sa kwarto ni Opa dahil sobrang lungkot ng kwarto ni Opa, alagyan ko. And maganda itong mga halaman na ito at very healthy. So, yung isang snake plant ay wala pang suloy. Pero pag nagkasuloy na, alagyan ko din yung kanyang kwarto. Sinabi ko na sa kanya and sabi niya, okay, sige. Syempre, wala naman ibang mag-aalaga sa kanya dahil ako lang naman ang kasama niya sa bahay. At yun na nga mga besh, feeling ko, si Opa, akala niya wala na akong kapera-pera kasi pinadala ko na lahat sa Pilipinas dahil may inapagawa nga ni ako kay inay. Di niya alam, ina-budget ko. Bigla siyang pumasok sa kusina at sinabi niya, dapat ay ganito lang apadala mo sa nanay mo tapos may tira para sa iyo. Sabi ko, Opa, don't worry about me, I have money. Naka-budget yon. Oh, ayan na nga ni Ho, oh. At pagkatapos naman ho na nadilig ko na yung mga halaman ko para sa aking kwarto, yung aking mga tinanim na kamatis ay parang hindi nalaki kaya inilipat ko na. At nagasiksikan na sila, masikip na ang kanilang mundo sa iisang paso. Inilipat ko na ho at sana ay dumami ari mga beshiwaps. At wala akong ibang inagawa, kain tulog, tapos wala naman masyadong makausap, busy din naman ng mga kapatid ko at pamilya ko sa Pilipinas. Kaya naghahanap po ako ng agalibangan. Si Opa naman, pag nagkakwentuhan kami, nasistress siya sa akin dahil ang bilis ko magsalita, my goodness. So ayun, nilipat ko na ang aking mga tanim na kamatis. At sad to say, hindi nag-survive ang aking pechay. Ewan, bakit di sila nag-survive. Dati naman nung nagtanim ako, nag-survive nakukuhaan ko pa nga nung unang-unang dating ko dito. Unang-una, nung mga 2020, nung pandemic, ayun may mga tanim akong pechay. Tapos pag kailangan ko ay nakuha lang ako doon. So, atry ko pa rin. So, ayan, nagpaalam ako kay Opa na kung pwede magtanim doon sa gilid-gilid ng mga gulay at prutas. Gulay. Basta ganun. Nga okay itong side na to. Mamaya makikita ninyo at nilinis ko na at tinanim ko na yung rosemary na binili ko dun sa flower shop mga beshiwap. Kasi dito yung mga ganyan ay pwede mong bilhin. Mabili man din sana ako ng strawberry na pangtanim ay kaso ay wala naman akong naabutan nung nakaraan at siguro ay tinapon niya o binalik na sa supplier at hindi naman nabibili. Medyo lang tayo. Pero sa susunod ay magatingin pa rin ako dun sa grocery. At ayan, dinilig ko na nga po sila para sila ay mabuhay mga beshwap at kailangan din nila ng tubig. So, ari na, pagkatapos ng pag-transfer ko ng aking mga kamatis, ay dini ako inapagtanim ni Opa. Alagay ko yung rosemary. At paborito ko ho ang rosemary. Oh, sige nga. Ano ang Tagalog ng rosemary? Sige. Pag may nakahula ay may 200 pesos kayong pang-load. Sige, comment down below. Huwag kayong gagoogle ha. Kung sino unang makahula ay may 200 pesos. Ano ang Tagalog ng rosemary? Hala, sige daw nga ni, tingnan ninyo habang inaantay na inalagay ko ang ating rosemary din. Nawa po ay aray lumaki at yumabong. At napakadali naman na rin paramihin. Nakakatuwa. Gusto kong magtanim-tanim ng ganyan pag ako ay umuwi sa Pilipinas. Pero hindi ko alam kung saan pwedeng bumili. Gusto kong magtanim ng basil, rosemary, thyme, laurel, yung mga ganyan, mga besh. At yan ang laking pakinabang ng laurel na aking padala, mga besh. Hanggang ay ngayon ay mayroon pa. At magagamit pa pang fiesta. Happy fiesta po sa Barangay Makawayan bukas.
At sa Akinsa naman ay sa Barangay Tigwe at sa Pawikan. Tama po baga? So, happy fiesta po sa inyong lahat. At pagkatapos naman po ng aking pagiging plantita ay nagsaing na ako. Ayan, at kami naman po ay gatanghalian ni Opa. A few moments later. So, pagkatapos ko magsaing, ako ay nagluto na ng kainin ni Opa. At gusto lang daw niya ay sunny side up na egg na malasado at saka bread. So, yun lang ang kanyang tanghalian. Paborito niya yan. Alam niyo baga, nakakaapat na itlog yan. My God, tas 2 tinapay. Tapos, yan lang ang tanghalian niya. Tapos, yung hapunan naman ay nagsuplaang siya at saka 2 lumpia. O, diba, mas ano pa sa akin si Opa, mas diet. Ako naman, kanin, wagas. Siyempre, nakasanayan na natin, o, 'di ba? 'Yun ang aking pagkain. And pagkatapos namin kumain, siyempre naghugas na ho ako at hindi na ako nag-video ng mga hapunan namin at ako'y inatamad, mga beshi wap. So, don't forget to like, share, and follow mga besh. And alam nyo na, baka one day ikaw ay aking message at hingi ng inyong Gcash. So, yun lang mga besh! Later. Hello mga besh at kabayan! So are, excited ang inyong Inday dahil ako ay mag-unboxing ng inaganong Shein. So ari na lang ang aking kaligayahan for today. Charot. So ang una kong bubuksan ay yung sandal. So bukas na siya kanina pa kasi pinakita kay Opa. Excited din ng matanda. Yan. Napakalaki naman ho sa akin mga beshiwa, pat 1 inch ang ang sobra. At 36 yung kinuha ko. Ay, di naman ay pag 36 ay ayos naman. Nakalimutan ko kapag sandals pala at mga doll shoes, 35 lang ako. Pero pagka mga closed shoes, katulad ng rubber shoes, ay 36 ako. So, yun ang pagkakamali ko. At ayan, ito, terno siya. Napakaganda po nito. Kaso, kita ang bilbil. Kailangan laging baba. Tsangka pa. Kita ang bilbil. Pero maganda naman siya kahit manipis. Yun nga lang, mag-cycling ako or pangloob kasi sobrang nipis niya. Maganda siya pang summer talaga mga beshwap. And magkagandahan ay mahaba yung buhok ko, adi tabon yung likod. Are, ang ganda ni ring yung dress na yan. Oh, 'di ba? San ka pa? Lakas makadalaga ni Inday, lakas maka-teenager. Sakto at may party sa 18 din di agamitin ko. Oh, summer na summer. Kaso pag hinila yung tali ay wala, hubad ka mga besh. Tas ito naman tube, medyo makapal-kapal tong tube na to for only parang 250 yata. 250 or 3 euro, ayan. So medyo makapal-kapal siya. And eto naman, nagulat din ako. Maganda siya, tapos yun nga lang, maninipis yung tela niya, parang sobrang see-through, nakakainis. Sobrang nipis. Tapos ayan, itatali mo lang siya sa likod, i-ribbon mo lang siya. So, ang nito, kagandahan nito is adjustable yung mga strap niya, kaya okay lang. Tapos, parang na lang is mag-tube na lang ako. Kasi sobrang yung likod niya as in. Pero syempre mahaba naman yung buhok kaya tabo no. Ayan oh, 'di ba? Maganda naman 'di ba mga beshwap, nakakatuwa. Wow! Hindi ko ito tawag nito. Nung ina-record ko, hindi ako nagasalita at yang baka humaba na naman. So, ari, nagandahan ako din para siyang blush on siya. Nakikita ko kasi ito sa mga Korean. Pero this is made in C. Alam nyo na. Let's try. Wow! Kita nyo ga? Wow! Pang to blush on. Tingnan daw natin. Try. Ay! Pak, ganun! Ay, wow! Ang ganda! In fairness, konti lang nilagay ko. Pak! Ganda! Sana hindi yung mukha ko mga te. Kasi, kaya hindi ako masyado naglalagay sa mukha. Medyo ako. Huwag yung pansibilbil ko. Medyo allergy ako sa mga anik-anik. Pero, itong ganda. Promise. Ganda oh. Mabilan nga si Ining. Aww. Voice over ko na lang yung unang video. Tapos ito, bag, ang weekend ko. Kasi nahihirapan ako dun sa ko. Dalawang bit-bit ko. Oh, ha? Pak, ganun. Wow! Oh. Pang overnight ko sa danhak. Sana. Hala, wala siyang strap. Dapat may strap to Tingnan natin sa loob. Ayun. Yan, may strap siya. Well, pwede ko na itong pang Spain kasi
nag-aano ako kung mag-i-Spain ako for 5 days or 4 days or Italy na 10 days. Kaso nag-aalala ako sa alaga ko. Sabi naman niya, it's up to me. Tapos, feeling ko, pakiramdam niya wala na akong pera kasi nga pinapadala ko sa Pilipinas yung pera ko. Sabi ko, no opa, binabudget ko yun. So, I still have money for myself. Kasi, sabi niya, pag nagbakasyon daw ako, bibigyan niya ako ng 500 euro pocket money. Wow! Kasi wala akong pera. Sabi niya, pag magpapadala ka sa Pinas, ganito lang ibibigay mo. Tapos yung natitira, sa'yo na. Sabi ko, hindi, opa, binabudget ko naman yun for my 1 month. So, akala niya, wala na akong pera talaga, kaya binibigyan niya na naman. Hindi naman ako mapagsamantala. Ang panalo to, mga besh. Pang toiletries. Ganda niya. Ay, may ganun, Tex. Peke pala yun. Pero in fairness, maganda naman siya. Yun nga lang, medyo manipis. Manipis siya. Pang danhak ko. Tapos, sino ba yung shoes? Yung sandals, medyo malaki. Kasi size, ako, 30. Pag European, 36. Pag Asian, 5 lang. Ang laki nga, 36 yung in-order ko. Aww. 6 talaga siya, as in. Ang laki. Ay, pero pwede na. May gap na ganun, no? 1 each. Just kung yung marimar. Ay, nakakaloka. Ang ganda nitong dress na to. Hindi ako nagsisisi. Pero this one, sobrang nipis. Tsaka tong suot ko. Ito hindi masyado siya manipis. So, good for summer siya, mga beshwap. So, ayun yung ko ngayon, pang alis ng stress at lungkot. Dati, siya yung kasiyahan ko at pang alis ko ng stress. Ngayon, hindi na. Siya na ang pang alis ko ng stress. So, every month, i-reward ko yung sarili ko. Kasi deserve ko naman talaga yun. So, ayun mga besh, huwag nyo kalimutang i-like, share, and follow. And, baka, yun, one of these days, ko ng 500 pesos. Yung message ko lang kayo. So, always share mo lang yung video ko. And, yun, mag-comment naman kayo kung taga saan kayo, mga beshwap. Kailangan yung tatandaan, always be good and choose to be good. Bye for now. The next day. Hello mga beshwap, 11:20 na ng umaga at kagigising ko lang ulit dahil ako inantok. Aga ko gumising like 4 or 5 a.m. Tumawag na kala nanay. Sobrang antok. Nagpaalam mo kay Opa matutulog. Ayun, kagigising ko lang. So for today, ang ulam natin ay stir fry na carrot. Ayan, so for today's ulam, stir fry na vegetable at saka chicken barbecue. Nakasalan na sa air fryer kasi tinatamad akong magdingas ng apoy sa labas. May kumain po ng kamatis ko. Ayan. Tataniman ko na lang ulit mamaya. Kaloka. So, i-prepare na natin. Mabilisan na ito. Check natin yung chicken. Wow! Balik-baliktad natin yan. Para pantay ang luto. Maputok pa. Tapos, lagyan natin ang sauce. Para hindi pudla. O, diba? Ganun ako kabilis magluto. Antay ko na lang yung chicken at mainin ang kanin. 15 minutes lang. Ayan, luto na ating chicken barbecue sa ating air fryer. Oh, diba? Sarap. Yummy. So, tara ho at makakain luto na ang chicken barbecue. Sa akin ay fried rice, chicken barbecue, ito ensiladang talong, tira ko pa sayang. Tsaka yung stir fry na repolyo and carrots. Kaya pa plain rice, chicken barbecue, tsaka yung gulay. A few moments later. Siyempre, tapos na kumain, maghuhugas na si Inday. Pagkatapos ay matutulog. Tapos na makakatulog na si Inday. Nakakatawa yung lababo namin. Parang may nagpupukpok na duwende. Later. Gigising ko lang mga besh at atimpla ko ng PCO pa. Tapos, punta ko ng Centrum kasi magre-return ako ng sandals na binili ko online. Ano siya, masyadong malaki kaya i-return ko. Andito na ako sa Centrum tapos wala pala dito sa grocery na to. Doon pa sa kabila. Doon sa sentro pa.
And may occasion pa lang ngayon, holiday. Kaya yung ibang shop katulad nito sarado. Pero tiningnan ko naman sa Google, bukas sila ngayon. So puntahan natin. Dito na ako sa Centrum. Wala, parang sarado siya. Oh my God, babalik ako tomorrow mga besh. Ayun mga besh, sarado nga siya. So diretso na lang ako sa pinakang Centrum at ako yung may abilhin. Diretso na lang tayo doon mga besh. Pagbalik, bibili ako ng bulaklak. Ang gaganda ng bulaklak doon sa grocery. Hindi na ako tumuloy sa pinakang Centrum kay sarado mga shops. Ayoko ma-disappoint. Bukas na lang talaga. So, uwi na ako. Bibili lang ako ng bulaklak tapos uwi na. Kainis. Kainis. Kala ko kasi meron dun sa dun sa pinakang grocery. Ibang company lang pala yung tinatanggap nila. Kaloka. Hay, abay mauwi naman at malamig-lamig. Bumili ako nito oh. Bugambilya, tapos muna ako mga prutas. Wow. Dito na ako madaan sa bahayan. Ayoko dun sa may highway. Maiba naman mga besh. Medyo malamigs. Kailangan kong bumalik tomorrow kasi dapat within 48 hours mabalik ko yung sandals. Kasi na-refund na nila yung pera sa akin. Nakakahiya namang hindi ko pa naibalik yung item. Ayan. Dito tayo sa makabahayan. Maliliit lang yung bahay, no? Pero ano yan, malakas sa loob yan. Kala nyo mga 2 to 3 rooms yan, bedroom. Minimalist kasi sila eh. Tsaka dito kasi hindi kailangan sobrang laki ng bahay kasi nga malamig. So kailangan nila kulob. Di katulad sa atin sa Pilipinas, kailangan matataas yung ceiling kasi mainit. So ayun, nagtataka ako dati ba't ganun? Ang liliit ng bahay dito eh, ang yayaman naman nila, ganun. Tapos I just realized bakit ganun. Ako pala may kwento sa inyo, na ito na rin naman na ito akong nagkakwento. Lagi naman ako may kwento. Pero lahat naman ng kwento ko ay may kwenta. Ano ba ganyan? So, ayun na nga ako mga Beshwops at kabayan. Dati, nung nasa city pa ho ako, ang pangarap ko ay yung trabahong kain tulog, higa tulog, ganon. Pero nasahod. Ayun mga besh, going back, daldal ako ng daldal dun sa isa kong cellphone ay wala na pala at full storage na. Kaya din yun naman sa isa sa maliit. Kaso kung pansin nyo, masyado siyang magalaw, di katulad dun sa malaking cellphone na hindi masyado magalaw. So ayun na nga pangarap ko yun na kain tulog, higa, ganun. Which is ayun natupad. Talagang alam nyo yung tamang lang ba, yung antay ng tamang panahon ibibigay sa inyo ni Lord kung ano yung dinadasal ninyo. Tapos yun, nung nandyan ako kay Opa February, sabi ko maganda to, pinagdasal ko na sana pumayag siya hanggang October ako. Tapos since nagustuhan ko na nga sabi ko, Lord, baka naman pwedeng tumawad hanggang mapagawa ko yung project ko kasi may gusto kong ipagawang project. Learn. Ayun, kinausap ko si Opa. Ayun, sabi niya, pwede ka magstay dito hanggang kailan mo gusto. O diba, napakabait talaga ni Lord. And yet, lagi siyang nag-aalala sa wellness ko kung okay lang ba ako, nalulungkot ba ako, ganun. Tapos, yun nga, iniisip ko, since di na ako uwi ng October sa Pilipinas, magbabakasyon na lang ako. It's either Italy or Barcelona, Spain. Tapos, akala niya, wala akong pera. Kung hindi, Opa, may pera ako. I mean, dun sa sahod na ibibigay mo, naka-budget na yon. Kaya ko naman. Sabi niya, don't worry, I give you 500 extra. Hey, di wow, shucks, grabe na ito. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganaring amo, napakabait. Lagi pang advance ang aking sahod. So, kaya nagadalawang isip din ako kasi napakabait niya, and then at the same time naaawa ako dahil may anak nga siya pero wala naman na malayo. Kahit dito lang din nakatira, 1 to 2 hours lang, di naman niya maramdaman na may pamilya siya. So ayun, kaya parang natutuwa na rin siya sa akin na lahat ng inagawa ko ay priority siya. Sa pagkain siya muna inabigyan ko, ganoon. Pero hindi ho talaga siya madamot. Kasi usually ng puti din ay may pagkakuripot. Naintindihan ko naman bakit, kasi pinag-iipunan nga nila yung pagtanda. Tingnan nyo si Opa, kahit anytime matsugi or kahit matsugi siya, hindi niya mauubos yung pera niya, sa totoo lang. Wow! As in ganoon. Kaya yung mindset ko is ganun kay Opa na kailangan pagtanda ako may ipon ako. Tapos sobrang na-amaze siya sa akin kasi kahit papadala ako sa Pilipinas, meron pa rin para sa akin. Tapos yun nga, pinaghahandaan ko yung future ko. Ayan, nandito na ako sa Kakahuyan. Hindi, village to. Malapit-lapit na naman ako mga Beshwops. Ay nga pala, kaya ko pala pinangarap na ganito yung trabaho is kasi nga yung likuran ko, iba na yung pakiramdam ko talaga. As in, alam niyo yung
pag uwi ko ng bahay, dun sa city dati, kakain lang talaga ako magpapalit o toothbrush, tas higa na ako niyan hanggat maaari. Ayoko nang bumangon kasi pagka sakit-sakit ng likod ko mga besh. Tas ngayon, nakakabawi-bawi na ako. Napakaganda naman dito, ayun oh. Ayun, ang bago kong libangan ay mga halaman. At may sumisipol na ibon. The next day. Hello mga Beshi Wops at Kabayan. So for today's video again is plantita mode na naman dahil summer na nga, kaya madalas nyo ako makikita na magtatanim or mag-aano ng mga bulaklak ni Opa. So ito, nakalagay ko sa loob ng bahay and napansin ko parang wala na masyadong lupa and malaki na sila, kaya inilipat ko na siya or niripat ko na. O diba napakaganda, kulay yellow at saka kulay pula. Pero favorite na ang yellow, kaya madalas pag bumili ako ng bulaklak sa grocery is kulay yellow yung binibili ko. O diba? Madali lang naman tayong replant. Parang scenery naman. Dinagdagan ko lang siya ng lupa at nilipat ko na nga sa mas malaking paso kasi hindi na sila kasya dun sa maliit na paso. Masyado ng mataas mga beshiwap. And syempre, pagkatapos ninyong lagyan ng lupa, ay didiligin at ilalagay sa may araw para naman maarawan sila. And kaya ako naka-jacket kasi medyo malamig dahil maaga pa yan, mga 8 pa lang or 9 ng umaga. Dito ho kasi kahit summer is medyo malamig kasi nga maraming puno dito sa paligid ng bahay ni Opa. Kasi kami ay nasa probinsya mga beshiwap. Hindi katulad sa city na konti lang ang puno. O ayan. So niligpit ko na mga besh kasi ayaw ni Opa nang makalat. And yun, pagkatapos nagdilig ako at yan, nilagay ko na siya sa mga dun sa nasisinagan ng araw para naman makapag-produce sila ng maraming pagkain. O mga beshiwap, alam nyo ba ang tawag sa process ng paggawa ng halaman ng kanilang pagkain? Yes, opo. Ang halaman ay gumagawa ng sarili nilang pagkain. At ito ng aking tanim na oregano, mint, at saka rosemary. Later. Nung kinahaponan naman, mga mag-aalas 4 yan, syempre natulog ako ng tanghali pagkakain namin ng tanghalian. Diba? Sarap buhay. Pagkatapos ng tanghalian matutulog. Kasi wala naman ako ibang gagawin. Hindi ko naman kailangan bantayan si Opa dahil kung kailangan niya ng tulong ko, tinatawagan niya lang ako sa telepono ko. Magba-barbecue kami mga bashiwap kasi naiibig ako ng pork barbecue, chicken barbecue at hamburger naman para kay Opa. And syempre nakalagay dun sa shed yung aming barbecuehan. And Diyos ko, nagsisi ako. Kapag na-air fryer ko 30 minutes lang, ay di na umabot ako 1.5 hours kasi kulob yung kanilang yung kanyang ihawan. So, hindi masyadong nakahanginan. Kaya, todo paypay ang person, mga beshwap. Siyempre, gusto kong kumain. Siyempre, pag gusto mong kumain ng masarap, kailangan mo munang paghirapan. Ganun din sa buhay, mga beshwap. Pag may gusto ka, kailangan paghirapan mo. Hindi instant. Hindi instant na maghahanap ka ng kasama sa buhay na aahon sa'yo sa kahirapan. Kailangan matuto kang magsikap sa sarili mong paa at hindi aasa sa ibang tao. O, diba, nakapag-sermon pa ako ng di oras, magbabarbecue lang naman ako. O, arin na. At may usok na mga beshwap, pwede nang isa lang ang ating pork barbecue. Inuna ko na yung ating liempo mga beshwap. Hindi ko alam bakit ganun. Pagka bago luto siya ay napakalambot ng karne. Pero pagka medyo nahanginan na aso ay napakatigas na. Matigas pa sa mukha ng ng ex mong walang hiya na nangutang sa'yo na hindi na nagbayad. Ay, ano ba gayon? Nagbayad? Sos! Napapasabi tayo ng hindi maganda mga beshwap. Pero yun ay totoo. Shoutout nga pala sa mga ex kong hindi nagbayad ng utang sa akin. Sana ay okay kayo. Okay lang din naman ako at nakamove on na. Ito, mas masaya ang buhay ko kahit wala kayo sa buhay ko. Ha? Ba't ganun? Ang daming hugot na for today's video. Ayan, sige, pay ang person mga besh. Nagsisi ako niyan, sabi ko kay Opa nung kumakain na kami. Opa, ayoko na mag-barbecue sa labas. Sa air fryer na lang. Kasi sa air fryer, 30 minutes lang. Pag sa labas, inaabot ako 1.5 hour. Ay, so, ayan, nung tawa ng matanda at tinawanan ako. Akala nga daw niya ay sa air fryer ako ihaw. At sanay naman siya na sa air fryer ako mag-ihaw. Saglit lang talaga as in. Para kang nag-pressure cooker mga besh. So, ngayon ko lang nalaman na kailangan ko nang bumili ng air fryer pag uwi. Kaso, hindi ko lang alam kung kailan ako makakauwi mga beshop dahil nagbago ang aking isip. At nakakatakot din namang umuwi dahil pag umuwi ka at may mga alahas ka o may cellphone ka mamahalin, ay kailangan may
may tax o may buwis. Ay, ano na ba namang nangyari sa Pilipinas? Paano mo pipiliin ang Pilipinas kung ganoon? Paano na mga tax at remittance namin every year? Alam nyo mga beshwap, hindi porke abroad ay mayaman kami, hindi porke masaya lagi ang nakikita ninyo ay okay kami. Minsan ay hindi kami nagsasabi ng totoo para hindi kayo mag-alala mga besh. O ayan, hindi na ako nakatiis, i-close up na natin at parang napakasarap mga beshwap. Nakakamiss yung mga barbecue sa kanto-kanto na 5 pesos. Magkano na baga ang barbecue dyan sa atin mga besh? A few moments later. Luto na po ang ating pork barbecue at saka burger. Burger barbecue. Wow! Di pa luto. Hinabol ko yung 3 pirasong chicken. Sayang kasi yung uling. Mahirap talaga kumain ng masarap. Kailangan paghirapan mo muna. Susmiyo marimar. Nakatapos din mga beshwap. Susmiyo marimar. 1 oras at kalahati. Buti na lang nag-start ako ng 4. Kung 5 ako nag-start, aligagana naman yung alaga ko. So, chicken barbecue, pork barbecue, at saka burger. So, magawa ako ng sausawan. Ayun ho, tapos na naman ang isang araw ni Inday at nakakain na kami ni Opa. 6:26 na, maliwanag pa rin mga besyo. Yun lang for today's video and thank you for watching. Don't forget to like, share, and share mga beshwap kasi baka mag-PM ako sa inyo para magbigay ng pang-load. So that's it for today and always be good and choose to be good. Bye for now mga besh! Hugas time! The next day. So, tanghali na naman ho mga beshwap at sinabawan ko ang aking barbecue. Joke. Ininit ko lang kasi lagyan ko ng sauce. Kasi napakatigas, my goodness, parang ex kong matigas ang muka. Charot. Tapos ito, para kay Opa, sunny side egg na nasira ang dilaw. Tapos bread lang sa kanya, anak ko. Syempre, may kanin. And tingnan nyo naman ang araw. Medyo mainit for today's video mga beshwap. Sunday ngayon, masarap gumala pero ayokong lumabas kasi mapapagastos na naman ako. Kaya di nila ako sa bahay maghapon, kain tulog. Ayan mga beshwap, ready ng ating lunch. So, alam kong iisa pa si Opa kaya naghanda na ako. Ayun ang aking pagkain. So, tara ho at makain ng tanghalian. Later. 3:30 ng hapon. Sobrang liwanag. Baba natin to. O, diba? Meron kasi yung switch yung electric. Wow! Tara. Timpla ko na ng tea si Opa at merienda time na kami. So mga beshwap, ipaghahapon na naman. Ito yung time na pinakamalungkot na oras para sa akin. Kasi gabi na naman. Ayan, tas maririnig mo yung huni ng ibon. Hindi lalong malungkot. So, ayan na naman ang aking pagkain. Tas kay Opa, magsusup lang daw siya. Sarap pakinggan ng hangin at saka nung ibon. A few moments later. Ayan, tapos nang kumain. So, maghuhugas na naman. Tapos, maglalak ng mga pinto at ng gate. Maglalabas ng basura. Basurahan kasi pipick upin bukas. So, ganun ho natatapos ang aking isang araw dito sa Netherlands as a caregiver, as taga-bantay ng matanda. And yung alaga ko daw is not feeling well. Hindi ko alam bakit. Pero ganun talaga yung health niya. Minsan masigla, minsan matamlay, ganun. So, ayun mga beshwap, lagi natin tatandaan, always be good and choose to be good. And, may ibon. And don't forget to like, share, and follow na rin mga beshwaps. And, ayun, keep on sharing dahil mamimili ho ako ng bibigyan ko ng pang-load. So, that's it for today mga beshwap. Bye for now!